Eto nga po mga kapatid, meron po tayong nakita na post ni Theo Moreno sa kanyang Facebook post at nakita po natin kung papaano sumipsip ng sumipsip itong si Sia Alonto Adyong. At nakita po natin, ngayon po, baliktad na po ang sitwasyon. Kung noon, pinupuri niya si Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon, siya na po ang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po siya sa mga bumabanat sa mga Duterte ngayon, mga kapatid. Dati po, ang binabanatan niya ay ang mga Marcos. Patuloy niyang binanatan ang mga Marcos noon. Ngayon po, ang binabanatan ni Adyong ay ang mga Duterte, si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid. Ito po ang kanyang post na nakita natin kay Theo Moreno. President Duterte, ito po ay may petsang November 16. Siguro hindi pa siya congressman ng mga panahon na to, no? At ito po ang kanyang post. President Duterte uses the Bud Daho massacre during the American invasion of Sulu to justify his anti-American stance. We lauded him for his bold move and even joined him by asking the US to apologize to the Moro people for this crime committed beyond proportion. But what about the massacre of Moro during the 70s? The Manila Massacre, Alameda Massacre, Wow Massacre, Malisbong Massacre, Habida Massacre, Tacob Massacre, Palibang Massacre, and many more during the course of Marcos martial law era. Why can't he use the same argument he used against the US and make Marcos pay for the crimes? To list as the Marcoses to apologize to the Moro people instead of defending him, ignoring the cries of the martial law victims and even allow the Marcos to be interred at the libingan ng mga bayani. Yan po mga kapatid, nakita po natin yung mga naging pahayag po rito ni Sia Alonto Adyong. Nung mga panahon, si President Rodrigo Duterte pa po ang manunungkulan sa palasyo, mga kapatid. Nakita po natin kung gaano po kasipsip ang mga ito, kung paano po nila binabanatan ang mga Marcos. Ngayon naman po, makikita natin kung gaano kasipsip itong mga politikong ito, no? Nakita natin yan sa mga nagdaan na 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung paano naging solid ang mga taong ito sa pagtatanggol sa mga naging plataforma, sa mga naging proyekto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita po natin kung paano nila sinuportahan. Nakita natin kung paano nila ngayon binabastos, nilalapastangan at binababoy si Pangulong Rodrigo Duterte. Kita po natin yan, mga kapatid. Kita niyo po yung picture na to. Si Dan Fernandez, nandyan po. Si Martin Romualdez, si Pulong. At andiyan ang dami-daming politiko. Yung mga politiko na yan ay sumusuporta noon kay Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon ay binabanatan na nila. At nung mga panahon na yan, yung mga politiko na yan ay galit sa mga Marcos, na ngayon, hinihimod na ang puwit ni Marcos. Nakikita natin kung paano nagtutwist ang mga pangyayari ngayon, mga kapatid, na dapat ipinapaalala natin sa mga taong ito kung paano naging baboy at kung paano nila babuyin ang pamilyang Marcos noon, na ngayon ay puring-puri na sila. Nakakahiya kayo. Nakita po ng buong Pilipino kung paano nyo pinagtanggol at dinipensahan si Pangulong Rodrigo Duterte dati, kung paano kayo sumipsip noong mga panahong siya ay nasa panunungkulan pa. Nakakahiya kayo sa taong bayan. Kayong mga naninindigan noon na bumabanat na ng bumabanat ngayon sa mga pamilyang Duterte, binabanatan nyo na ng binabanatan ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte, na noon ay naging kaalyado nyo. Na noong mga panahon na yun ay ang mga Marcos ay sinusukan nyo. Ano nangyayari ngayon?
Kaya tayo mga kapatid, ito sinasabi natin dito no? Ngayong mag-i-eleksyon na naman, matuto na tayo. Huwag na natin bigyan pa ng pagkakataon. Itong mga ganitong mga tao, no, na mahalal at maluklok pa sa kani-kanilang distrito, mga kapatid. Tayo ay makinig tayo sa mga sa mga nakikita natin at sa mga naririnig natin sa panawagan ng iba. Kung ang mga ganitong klaseng tao na wala nang ginawa kung hindi mamulitika na lang ng mamulitika sa pangunguna ni Martin Romualdez. Ito talagang kongreso na to, itong 19th Congress na to, masyado pong nababoy ang kongreso sa larangan ni Martin Romualdez, mga kapatid. Nakakalungkot kasi tawag dito, hindi po nagiging balanse ngayon. Kahit papano nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, medyo nagiging balanse pa. Pero ngayon nakita natin, halos lahat, karamihan na ng tao ngayon na sa House of Representatives, wala na pong tumutol kay Marcos. Parang lahat na po ay kakampi na ni Marcos except Pulong, except Rodante Marculeta, and Ungab. At meron ding mga iba dyan na mga kahit papaano ay naninindigan pa rin. Naninindigan pa rin para sa mga Duterte. Iilan na lang po yan. Mga karamihan dyan. Yung mga sumusuporta noon kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagsibaling-bingan na ngayon, na mga wala ng prinsipyo, walang mga kredibilidad. Na kung sino ang politikong bago, doon sila sasabay. Sasabay sila sa agos. Kahit na mapahiya sila sa nagiging tayo nila, basta makasipsip lang sila sa mga politikong gusto nila, kahit prinsipyo pa nila ang ibenta nila, kaluluwa nila ibenta nila, gagawin itong mga politikong baboy na ito. Kaya please lang mga kapatid, kung kayo man po ay taga Sulu at taga Mindanao, kung ang mga ganitong representative na tumatakbo po sa inyong distrito, katulad nitong ni Adjong, huwag nyo na itong iboto. Maawa kayo sa distrito nyo. Puro lang kababuyan ang ginagawa nito, mga taga Mindanao. Kung sino man po ang kung sino man ang mga nakakapanood dito na taga dyan sa lugar na yan, huwag niyong iboto yan si Adjong. Humanap kayo ng ibang tao na may mas kredibilidad, na makapagsisilbi sa taong bayan. Hindi yung mga ganitong klaseng politiko na mga trapo, na kung sino ang bagong presidente, kung sino ang bagong pamunuan, doon nagsisilipatan. Nagiging political butterfly, mga kapatid. Nakakasuka po yung mga ganitong klaseng politiko, katulad nito ni Dan Fernandez, itong si Benny Abante, si Ace Barbers na panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay pinuri ng pinuri. Kahit si Martin Romualdez noon. Ngayon nakita nyo kung paano binaboy ang pamilyang Duterte, mga kapatid. I-comment nyo po sa comment section ng inyong mga pahayag at suggestion. Maraming salamat po.